Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mula sa The Solid Rock, mga kaibigan, kapatid, binabati ko kayong lahat ng Happy Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. Sabi nga sa mga Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi at ilayo mo sa iyo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. Pero nang makita ni Juan na maraming Parisiyo at Sadusiyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa." Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpakailanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hagbang namin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Naway mapuno namin ang aming mga puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng mga salita mo. Sa ngalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hindi lamang ito pagiging isang relihiyoso. Ayan. May mga paniniwala na ang kabutihan at pagtupad sa tungkulin ng relihiyon ay makapagdadala sa tamang katayuan ng tao sa Diyos. Sa katotohanan ito, ang pinaniniwalaan ng mga Parisiyo noong panahon ni Jesus. Subalit, sila ay hinahanapan pa rin ni Jesus ng katibayan ng tunay na pagsisisi. Bakit kaya maraming tao ang nag-iisip na sila ay pwedeng magpanggap na maging mabuti sa pamagitan ng pagiging relihiyoso? Masasabi mo ba na ikaw ay relihiyoso, kaibigan, kapatid? Kung oo, sa tingin mo ba, kaibigan, kapatid, kailangan mo pang magsisi? At bakit? Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala sa pag-unawa ng katotohanan. O tingnan natin sa pangalawang Timoteo 2, talatang 25 hanggang 26. Anong sinasabi doon? Iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagdebate sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay, magturo, at matyaga. Dinadala nito ang tao sa kanyang kamalayan
upang maunawaan niya ang kaawa-awa niyang kalagayan. Sa pamagitan nito ay matutulungan niya na magtiwala sa awa ng Diyos at makalaya sa bitag ng dyablo. Ang tunay na pagsisisi ay paghingi ng kapatawaran at tulong sa Diyos. Ito ay paghingi ng kanyang awa. Ayon sa Salmo 5:1, O Diyos, kaawaan niyo po ako, ayon sa inyong tapat na pagmamahal, at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko sa inyong pawiin at ako'y patawarin. Mayroong pagtangis na nararamdaman sa puso ng isang tunay na nagsisisi. Katulad ng istoryang ng bunsong anak na hiningi sa kanyang ama ang lahat ng kanyang mana at namuhay ng marangya. Matapos lustayin ang lahat niyang kayamanan, dinanas niya ang mababang uri ng trabaho upang mabuhay. Dahil dito ay napaisip-isip niya ang kaawa-awa niyang katayuan na siyang nagtulak upang bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Ang istoryang ito na pinamagatang ang alibughang anak ay nagpapakita ng tunay na katayuan ng isang tao na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ay ang pagbabalik loob sa Diyos at paghingi ng kanyang kapatawaran. Dumating ka na ba, kaibigan, kapatid, sa punto ng iyong buhay na naramdaman mong wala kang magawa sa iyong sitwasyon? Ano ang nagdadala sa iyo upang hanapin ang Diyos at paano niya ipinadama sa iyo ang kanyang awa sa mga oras na iyon? Ang tunay na pagsisisi ay ang pagkakaroon ng bagong puso at espiritu. Ang Ezekiel 18:30-32, Kaya sinasabi ko sa inyo, mga mamamayan ng Israel, ako ang Panginoong Diyos, ako ang hahatol sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Kaya magsisi na kayo, talikuran na ninyo ang lahat ng inyong kasalanan para hindi kayo mapahamak. Ang kasalanan ay tulad ng kalyo sa ating puso na siyang nagiging dahilan ng ating pagmamatigas. Subalit, sa oras na tayo ay magsisisi, binabago ito ng Diyos at ibinibigay sa atin ang isang bagong puso, masunurin at sumasamba sa Kanya. Kaibigan, kapatid, ibinibilang mo ba ang iyong sarili na nagmamatigas? Anong karanasan ang nagdadala sa iyo upang magkaroon ng bagong puso o kaya'y matigil ang iyong pagmamatigas? Sa mga Gawa 26:20, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong tapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamagitan ng mga gawa. Isang pagpapakita na tunay ang pagsisisi ay ang pagtutuwid sa mga kamaliang nagawa. Pero mangyayari lamang ito kung handa nating harapin ang maaring maging kabayaran nito sa ating buhay. Tulad ni Zacchaeus, na kilalang kolektor ng buwis at isang magnanakaw, matapos niyang makilala ang Panginoong Hesus, ay nangakong ibabalik ng 4 na bisis ang lahat ng kanyang ninakaw sa taong bayan. Ano ang mga katibayan sa iyong buhay na makapagpapatunay na ikaw ay tunay na nagsisisi, kaibigan?
Tingnan natin sa Salmo 139:23-24. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at hihatid. Ngayon, tayo ay nagsisisi na sa ating mga kasalanan at binigyan ng Diyos ng panibagong simula. Kinakailangang maging malinaw sa ating mga sarili na tayo ay kailangan ng magbagong buhay at hindi na kailangan pang mamuhay muli sa kasalanan. Sa tingin mo ba, kaibigan, ay tamang ipagkatiwala na lamang sa Diyos ang ating pagbabago kahit wala na tayong dapat gawin? Tingnan natin si Hebreo 10:22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ang tao na may tunay na pagsisisi ay hindi na nais pang mapahiwalay sa Diyos. Hindi na nais pang mapahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Patuloy nitong hahanapin ang Diyos ng buong katotohanan matapos niyang iwan ang dating pamumuhay. Ayon sa Efeso 4:22-24, ang sinasabi rito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Yan, mga kapatid, kaibigan, iwan na natin ang dating pamumuhay, ang dating nating makasalanang buhay. At sabi pa roon, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang umiwas sa mga sitwasyon ng maraaring magdala sa atin sa pagkakasala, iwan ang makasalanang pamumuhay at pagsusumikap na lumakad ng matuwid sa harapan ng Diyos ay mga hakbanging dapat nating isagawa. Ito ay dahil sa ang tunay na nagsisisi ay may ganap na pagtalikod sa kasalanan. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay ating isi-celebrate ang araw ng mga puso o Happy Valentine's Day. Dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Upang tubusin tayo. Kaya mga kaibigan, sa pag-celebrate natin sa araw ng mga puso, baguhin na natin ang ating mga puso matigas. Baguhin na natin ito at ating ipagkatiwala o ibigay sa atin ng Diyos na ating mahalin ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating kaaway. Kung meron ka mang kasamaan ng loob, kaibigan, dahil ngayon ay araw ng mga puso, dahil ang ating puso ay dinadalayan ng dugo, patawarin natin sila. Atin silang lapitan, patawarin dahil mahal sila ng Diyos at mahal din tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa kapatawaran na patuloy mong ibinigay sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, O Diyos, dalangin namin ang iyong pag-ibig, gabay at patnubay sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho. Ingatan niyo po kami sa aming mga biyahe, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa aming mga puso upang kami, Panginoon, ay mamuhay ayon sa iyong kalooban.
Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.